Si Abraham Shakespeare na 41 years old ay naninirahan sa Florida City ng Lakeland. Ang maliit na tahanan na kasama ang kanyang ina ay nasa parehong underprivileged na neighborhood kung saan si Abraham ay namulat sa kanyang buhay. Sa kabila ng kahirapan, homelessness, diskriminasyon at mga pagtakas sa batas, si Abraham ay nanatiling mabait at madaling pakisamahan. Kahit na kalimitan siya ay nag-iisa, siya ay isang kilalang madaling lapitan sa kanyang komunidad. Wala siyang bank account, credit card o kaya ay savings. Ang pag-drop out sa school sa ika-7 grado ay nag-iwan sa kanya ng kaunting mga kaalaman o oportunidad. Siya ay nasa isang labor pool. Ang labor pool ay isang network ng mga independent na manggagawa na maaaring magtrabaho sa isang as-needed basis. Ang matangkad at payat na African American ay tumatanggap ng anumang trabaho mula sa paghuhugas ng mga pinggan at pagwawalis ng mga sahig hanggang sa pagkolekta ng basura at pagload sa mga truck. Bagaman karamihan sa kanyang oras ay ginugol sa pagtatrabaho, si Abraham Shakespeare ay nanatiling salat sa pera. Noong 2006, kumikita lamang siya ng $8 bawat oras bilang isang assistant ng truck driver para sa isang food distribution company. Sa kabila ng kanyang matinding pagsisikap, siya ay nabaon sa utang sa pagbabayad ng child support para sa kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki. Para pansamantalang mapasaya ang sarili, si Abraham ay naglalakad-lakad sa paligid ng Lake Hollingsworth sa city center. Ini-imagine niya na pagmamay-ari niya ang isa sa mga mamahaling bahay na nakaharap sa tubig, ngunit malulungkot lamang muli pag maiisip niya ang kanyang kalagayan. Noong Miyerkules, November 15, 2006, si Abraham at isang kasamahan na nagngangalang Michael Ford ay naka-assign na maghatid ng karne sa mga fast food restaurant. Hindi nagtagal matapos umalis sa Lakeland, ang pares ay huminto sa isang convenience store sa lungsod ng Frostproof. Si Michael ay pumasok sa loob upang bumili ng mga inumin at sigarilyo. Tinanong niya si Abraham kung gusto niya ng soda. Sa halip, ang sinabi ni Abraham kay Michael na ibili siya ng 2 Quick Picks. Ang Quick Picks ay isang uri ng lottery ticket. Ang 6 na numero ng player ay randomly napipiliin sa lottery terminal. Kumpara sa mas tradisyonal na pamamaraan kung saan ang isang player ay personal na pumipili ng bawat numero, ito ay isang mabilis at madali ang paraan upang maglaro ng lottery. Si Michael Ford ay bumili ng 2 Quick Picks para kay Abraham at binayaran siya ni Abraham ng 2 tig $5 at ibinigay niya ang natitirang $3 na nasa kanyang bulsa sa isang homeless. Ang Florida Lotto ay binola noong gabing iyon. Ang mga numero na inanunsyo ay 6, 12, 13, 34, 42, at 52. Nabigla si Abraham Shakespeare. Nanalo siya ng $30 million or 1.7 billion sa peso. Napanood si Abraham sa telebisyon upang kuhanin ang kanyang malaking panalo sa loto, casual ang pananamit, maluwag na pantalon at puting t-shirt, na may mga dreadlocks na nakatago sa ilalim ng kanyang cap. Binigyan si Abraham ng sobrang laki na tseke na may $30 million na nakaprint dito sa malalaking letra. Mayroon siyang 2 option, tanggapin ang premyo na taunang makukuha, na may dagdag na $1.2 milyong sa loob ng 20 years o kuhanin ito ng lump sum, ngunit mababawasan ito ng 25% tax. Pinili ni Abraham ang pangalawang option tulad ng karamihan sa mga nanalo sa loto at umuwi na may $17 million. Para kay Abraham na namulat sa kahirapan, iyon ay higit pa sa sapat. Habang tinatanggap niya ang kanyang mga panalo, sinabi niya na hindi na niya kailangang maghirap pa. Agad na ginamit ni Abraham ang kanyang bagong kayamanan upang malunasan ang ilang mga utang kasama na ang child support na kanyang utang. Naglaan din siya ng $1 milyong na inilagay sa trust fund para sa kanyang anak. Bagaman pinapayuhan ang mga nananalo sa loto na kumuha ng serbisyo ng isang financial advisor, hindi naniniwala si Abraham na kailangan niya nito na nagsasabing, "Hindi ko pinapatakbo ng material na mga bagay ang sarili ko. Nasa mahigpit na budget ako sa kabila ng pagiging multimilyonaryo." Ipinagpatuloy niya ang nakagawian, patuloy pa din siyang kumakain sa kanyang nakasanayang kainan na Denny's Diner
Nagpupulot ng mga sentimo mula sa lupa at ginugugol ang kanyang mga araw na naglalagi sa kanyang dating neighborhood. Inalok ni Abraham na bumili ng bagong bahay ang kanyang ina, ngunit magalang itong tumanggi, kaya binayaran na lamang niya ang kanyang kasalukuyang tinitirhan. Pagkatapos ay nagtatag siya ng ilang mga philanthropic enterprise na nakasentro sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pinagkalooban ni Abraham ang kanyang sarili ng ilang mamahaling bagay, kasama na ang isang bagong kotse, ilang mga damit at isang Rolex na relo na binili niya sa isang pawn shop. Ang kanyang pinakamahal na nabili ay $1 milyong na bahay sa hilagang lungsod sa isang social na gated na komunidad sa Red Hawk Bend Drive. Ang maluwag na 2 palapag na residente ay may 4 na mga kwarto at 4 na banyo. Ito ay may mga stainless steel na appliances, granite counters, walk-in closets, mga fireplace, isang guest suite at isang double garage. Ang mga French door ay nagbubukas papunta sa isang pribadong deck na may swimming pool at spa. Ito ay eksaktong uri ng tahanan na pinangarap ni Abraham na mapa sa kanya. Bagaman hindi masyadong nabago ng pera si Abraham, ang mga nakapaligid sa kanya ay hindi. Nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang malaking panalo, unti-unting lumapit kay Abraham ang mga kaibigan at maging ang mga estranghero. Bawat isa'y may dalang kwento ng pinansyal na paghihirap. Dahil likas siyang may malasakit sa kapwa, bukas palad niyang tinulungan ang marami. Mula sa pagbabayad ng mga bayarin, medical treatments, hanggang sa pagpapasimula ng mga negosyo. Sa dami ng kanyang natulungan, hindi na niya mabilang ang mga ito. Para sa kanya, ang pagbibigay ay alinsunod sa turo ng Biblia na higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahang loob, iniisip ni Abraham na ang karamihan sa kanyang naibigay ay dapat sanang ituring na pautang, hindi basta regalo. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang nagtangkang magbayad. Sa tuwing siya'y nagtatanong kung kailan ito maibabalik, puro dahilan at reklamo lamang ang natatanggap niya. May ilan pang nagalit nang malaman nilang inaasahan pala ni Abraham na ito'y bayaran. Nag-ugat din ang tensyon sa loob ng kanyang pamilya dahil sa malaking halaga ng perang ibinahagi niya sa kanila. Sa halip na magdulot ng kasiyahan, ang panalo sa loto ay naging sanhi ng labis na kalungkutan para kay Abraham. Araw-araw ay may mga taong lumalapit sa kanya sa kalye at hindi na tumitigil ang kanyang cellphone sa pagtunog. Sa loob ng 30 minutong pakikipag-usap sa kanyang nakababatang kapatid, nakatanggap si Abraham ng 8 tawag mula sa mga taong humihingi ng pera. Nakatanggap pa siya ng liham mula sa isang preso na humihiling ng $1,000. Bagaman nagulat si Abraham sa kahilingang ito, nagpadala pa rin siya ng $50 sa lalaki. Sinabi ng kapatid ni Abraham na sobrang bait niya para tumanggi sa sinuman. At dahil sa walang hanggang kawanggawa ni Abraham, hindi siya nakakaranas ng katahimikan. Dismayado sa biglaang kasikatan at sa mga hiling ng lahat na makabalato, nagsimula siyang matulog sa araw at gumala sa tahimik na mga kalye ng Lakeland sa gabi. Nakakatakas din si Abraham sa pamamagitan ng paglalakbay. Sumakay siya sa isang cruise papuntang Caribbean at nag-short trip sa New York City. Umaasa siya na ang paglayo mula sa kanyang komunidad ay makakatulong upang mabawasan ang pressure na kanyang nararamdaman. Samantala, nagkaroon ng sama ng loob si Michael Ford sa kanyang dating kasamahan na si Abraham Shakespeare. Madalas na pinupuntahan ni Michael ang Frostproof convenience store kung saan nabili ang nanalong ticket sa loto. Walang palya, palaging bumibili siya ng 2 quick picks para sa kanyang sarili. Ipinahayag ni Michael na hindi iba ang November 16, 2006. Kinumpirma ng mga record ng tindahan at CCTV footage na bumili si Michael ng 2 quick picks noong araw na yon. Ipinagpilitan ni Michael na kung bumili siya para kay Abraham Shakespeare, magkakaroon siya ng 4 na ticket sa kabuuan. Ayon kay Michael, itinago niya ang mga ticket sa kanyang pitaka na itinago niya sa isang overhead compartment sa loob ng kanyang truck. Sinabi ni Michael na napagtanto niya na nawawala ang kanyang mga tiket sa loto kinabukasan. Inakala niyang nawala niya ito hanggang sa ipaalam sa kanya ng isang supervisor na nanalo si Abraham ng jackpot. Hinamon ni Michael si Abraham
at inakusahan siya ng pagnanakaw ng mga tiket habang naiwan siyang nag-iisa sa truck. Umamin daw si Abraham na kinuha niya ang mga tiket mula sa pitaka ni Michael at kampante na walang makakapagpatunay nito. Sinabi ni Michael na inalok siya ni Abraham ng $1,000,000 para tapusin ang usapin, ngunit nagpa siya siyang magsampa ng demanda laban kay Abraham. Mariing itinanggi ni Abraham ang mga paratang na ito. Ayon kay Abraham, pagkatapos niyang manalo, hiniling ni Michael kay Abraham na tulungan siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng $1,000,000 upang siya ay makalipat sa ibang lugar at magsimula ng isang negosyo. Handang tumulong si Abraham ng mga panahong iyon, ngunit hindi pa na-wire ng mga opisyal ng loto ang pera sa kanya, kaya sinabi niya kay Michael na maghintay. Nag-alok din siya ng mas maliit na halaga dahil sa kanyang palagay, sobra ang $1,000,000. Muling hinamon ni Michael si Abraham makalipas ang 2 araw. Ngayon ay nagpapahiwatig ng kanyang intensyon na magsampa ng demanda. Ipinaliwanag ni Abraham na nang banggitin ni Michael ang salitang court, umiwas siya dito at sinabing wala siyang utang dito. Sinabi din niya kay Michael na kung sa tingin nito ay may laban siya, mag-usap na lamang sila sa korte. Nung araw na naghabol si Michael para sa premyo ni Abraham, mayroon pang natitirang $12,000,000. Nakita ito ni Michael bilang isang injunctive relief na agad na magpapahinto sa mga ari-arian ni Abraham at pipigilan siyang gumastos ng kahit na anong halaga mula sa kanyang panalo. Nagpa siya ang isang pabor kay Michael. Ang usapin ay napunta sa korte noong October 2007, 5 buwan matapos ang malaking panalo ni Abraham. Ang dramatikong mga pagdinig ay naging isang pampublikong eksena. Ginawa ng abogado ni Michael Ford ang lahat para sirain ang karakter ni Abraham sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbanggit sa kanyang nakaraang krimen. Nagsimula ang criminal history ni Abraham sa edad na 13 nang mahuli siyang nagnanakaw mula sa isang convenience store na nagbunsod sa kanya na ilagay sa isang state-run juvenile reform school hanggang sa edad na 18. Bilang isang adult, nakagawa siya ng 7 felony at 3 misdemeanor convictions na nagresulta sa 2 beses na pagkakakulong. Inakusahan nila si Abraham ng pagbabayad sa mga witnesses para sa kanilang testimony na nagpapatunay sa kanyang good character. Bilang tugon, ipinagtanggol ng attorney ni Abraham na sinusubukan ng legal team ni Michael na iligaw ang jury mula sa mga relevant issues sa pamamagitan ng pagbanggit sa criminal record ni Abraham. Tinanong nila kung bakit magnanakaw si Abraham ng lottery tickets na sa simula'y walang halaga dahil wala siyang paraan para malaman na mananalo sila ng jackpot. Nagpakita si Abraham ng malawak na kasaysayan ng paglalaro ng lottery, dala-dala ang isang garbage bag na puno ng tickets na binili niya sa loob ng mga taon. Sa huli, ipinakita ng court proceedings na isang sinungaling si Michael. Sa panahon ng sworn testimony bilang bahagi ng pre-trial discovery process, sinabi ni Michael na nagpahiram siya ng pera kay Abraham para makatulong na maglagay ng pagkain sa kanyang mesa. Gayunpaman, sa panahon ng trial, itinanggi ni Michael na kailanman ay tinulungan si Abraham. Matapos ang 5 araw ng testimony at mahigit 1 oras ng deliberation, nagdesisyon ang jury na hindi ninakaw ni Abraham Shakespeare ang mga lottery tickets mula kay Michael Ford. Bilang resulta, walang nakuha si Michael na anumang bahagi sa panalo ni Abraham. Sinabi ng lawyer ni Abraham sa media na ang lawsuit ay pinapatakbo ng kasakiman na may nag-aakusa, gumagawa ng isang kwento at plano upang samantalahin ang kanyang kliyente. Sa kabila ng pakiramdam na nadungisan ni Michael ang kanyang reputasyon, pinatawad siya ni Abraham na nagsasabing, "That guy used to be a real good friend of mine. If he only waited, I could have given him $250,000 easily." Nang hindi paboran ng jury, nagpasimula si Michael ng mahabang appeal process. Ang final hearing ay naganap noong May 27, 2009, 2.5 taon matapos manalo si Abraham sa lottery. Sa kasamaang palad, wala si Abraham para marinig ang balita na ibinasura ang appeal ni Michael Ford. Sa mga linggo na nagdaan bago ang hearing, wala ni isa ang nakakita kay Abraham at ang mga tawag sa kanyang cellphone ay hindi sinasagot.
Kumalat ang mga chismis na tumakas siya para iwasan ang spotlight at makahanap ng kailangang pahinga. Mula nang manalo siya sa lottery, naging amang muli si Abraham sa ikalawang pagkakataon, ngunit napahiwalay sa ina ng sanggol sa maikling panahon lamang matapos ang kapanganakan. Sila ay nagtuos sa korte na may chismis na sinadyang nagpabuntis ng babae para ma-access ang pera ni Abraham, na nagpapalakas ng haka-haka na tumakas siya para iwasan ang child support payments. May unpaid bill din si Abraham sa law firm na lumaban sa kanyang civil suit. Nagkalat ang iba't ibang rumors tungkol sa kinaroroonan ni Abraham, kasama na ang mga claims na nagpapatakbo siya ng business o tumatanggap ng medical treatment overseas o tumatakas siya sa mga autoridad. Ngunit, itinanggi ng mga taong malapit kay Abraham ang mga chismis na ito. Sa kabila ng mga alleged sightings niya sa paligid ng Lakeland, may ilan na nag-iisip na baka namatay na siya dahil sa AIDS. Bago manalo sa lottery, si Abraham ay nagtatrabaho ng ilang araw sa isang linggo sa isang barbershop na pag-aari ng kanyang matagal ng kaibigang si Greg Smith. Nakita ni Greg ang labis na negatibong epekto ng biglang yaman kay Abraham, na ang masayahing disposisyon ay nawala. Nagpahayag si Abraham ng kanyang hangarin na bumalik sa kanyang dating buhay. Hindi alam ni Abraham, si Greg ay nahihirapan sa pagbabayad ng mortgage, at nang mapansin ni Abraham ang mga dokumento ng bangko sa barbershop, binayaran niya ang $63,000 na mortgage ni Greg. Bilang kapalit, pumayag si Greg na magbigay kay Abraham ng $500 kada buwan hanggang mabayaran ang utang. Nang biglaang naglaho si Abraham mula sa Lakeland at hindi na nagpaparamdam, nagpadala si Greg ng text message na naghihikayat sa kanya na tumawag. Sinabi niya na ito ay mahalaga. Sumagot si Abraham. Sinabi niya na siya ay nasa cruise at malapit na siyang bumalik. Ipinaliwanag niya ang kanyang pangangailangan na lumayo sa mga taong nangaabala sa kanya tungkol sa pera. Nag-insist si Greg na tawagan siya ni Abraham agad-agad, ngunit sinabi ni Abraham na tatawag siya kinabukasan. Sinabi niya, "I'm just trying to get myself together." Napuna ni Greg ang hindi pangkaraniwang palitan ng mensahe dahil sa limitadong edukasyon ni Abraham, ang kanyang hirap sa pagbabasa at pagsusulat, at ang kanyang pagkagusto sa verbal na komunikasyon kaysa sa pagte-text. Ang mga mensahe ni Abraham ay hindi pangkaraniwan at formal at hindi sumasalamin sa kanyang karaniwang estilo ng pagsasalita at pagsusulat. Napansin din ng asawa ni Greg ang kakaibang mga mensahe. Nagpadala siya ng text na nagtatanong kay Abraham kung ito ay bumalik na sa bahay, at sumagot siya, "I'll be home soon and I'll call you when I get back." Subalit, lumipas ang ilang araw at hindi tumawag si Abraham. Si Abraham na isang mapagmahal na ama na madalas na tumatawag sa kanyang panganay na anak 2 beses sa isang linggo, ay biglang tumigil sa pagtawag at nagpapadala na lamang ng mga text message. Sa kabila ng kanyang mga text na nagpapahiwatig na siya ay okay, nagpakita si Abraham ng hindi pangkaraniwang pagka-agresibo sa isang palitan ng mensahe. Tinutukoy ang kanyang sarili bilang isang grown-ass man na babalik sa Lakeland kapag handa na siya. Ang ilan sa mga kasamahan ni Abraham ay nagduda at sinubukang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga partikular na tanong, ngunit hindi sila nakatanggap ng anumang tugon. May ilang tao na sinubukang i-report na nawawala si Abraham, ngunit hindi pinansin ang kanilang mga alalahanin dahil hindi sila mga miyembro ng pamilya. Naisip ng ina ni Abraham, si Elizabeth, na i-report siyang nawawala dahil hindi karaniwan para kay Abraham na mawala ng matagal na panahon ng hindi nagpaparamdam. Gayunpaman, ang kanyang pamangkin na si Cedric Adam ay nagsabi na tumatawag sa kanya si Abraham araw-araw at nagpadala ng isang birthday card na naglalaman ng $100 at isang kwintas na may kasamang handwritten message na nagsasabing, "I'll be home soon." Ngunit lumipas ang ilang araw at hindi pa din tumawag si Abraham. Noong November, 7 buwan na ang lumipas mula nang si Abraham ay biglang nawala sa Lakeland, at ang Thanksgiving, isa sa kanyang mga paboritong holiday, ay dumaan na walang anumang balita mula sa kanya. Ang kanyang mahabang katahimikan ay nagbigay ng pangamba, at opisyal na inireport na nawawala si Abraham Shakespeare.
Si Abraham ay may kasintahang nagngangalang Courtney Daniels noong panahon na siya ay naglaho. Sinabi ni Courtney sa mga pulis na ang huling pagkakataon na nakita niya si Abraham ay noong unang linggo ng Abril nang ihatid niya ito sa isang istasyon ng bus. Nagkaroon sila ng mahabang usapan sa telepono noong gabing iyon, ngunit hindi na siya muling nakarinig mula kay Abraham. May tsismis na umalis si Abraham sa Florida kasama ang ibang babae, ngunit nang puntahan ni Courtney ang bahay ni Abraham para kunin ang kanyang mga gamit, nandoon pa rin ang lahat ng mga pag-aari ni Abraham. Samantala, napagod si Abraham sa mga financial paperwork at mga meeting matapos niyang manalo sa lottery, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang matagal ng kaibigan na si Judy Hagans. Kahit walang qualification sa negosyo o legal, ginampanan ni Judy ang papel bilang hindi opisyal na assistant ni Abraham at sa bandang huli, naging power of attorney niya. Ito ay nangangahulugan na may kontrol siya sa mga desisyon at gawain ni Abraham sa pananalapi kapag wala ito. Pinirmahan ni Abraham ang mga kinakailangang dokumento noong April 2009, ilang sandali bago siya nawala. At sinabi ni Judy na hindi na niya ito nakita mula noon. Nakatakda sanang magpunta si Abraham sa korte noong August para sa Child Support Enforcement Action, ngunit hindi siya dumating. Sinabi ng kanyang abogado sa korte na nasa ibang bansa si Abraham, sumasailalim sa medical na gamutan para sa isang hindi binanggit na karamdaman. Nang tanungin ng mga pulis, sinabi ng abogado na ang huling beses na nakausap niya si Abraham sa telepono ay noong October, halos 6 na buwan mula nang huling makita si Abraham sa Florida. Si Howard, na nagbanggit sa pribilehiyo ng lawyer-client privilege, ay nag-atubiling magbigay ng mga detalye ngunit kumpiyansa siyang si Abraham ang kanyang nakausap dahil nakilala niya ang boses nito. Hindi naman daw mukhang stress si Abraham sa panahon ng kanilang pag-uusap at wala nang naging pag-uusap pagkatapos noon. Sa kabila ng magkakasalungat na mga balita tungkol sa lokasyon ni Abraham, naguguluhan ang mga pulis sa tunay na sitwasyon ng kanyang pagkawala. Kinikilala nila ang posibilidad na maaaring sinadya ni Abraham na magtago para makaiwas sa mga problema na kanyang kinaharap matapos manalo sa loto. Sinabi ng mga pulis na hahayaan nila si Abraham hanggat siya ay magpapakita ng patunay na siya ay ligtas. Sa isang banda, tinitingnan din nila ang posibilidad na maaaring mayroong foul play dahil sa mga kontrobersya at atensyon na natanggap ni Abraham, lalo na matapos ang usapin nila sa korte ni Michael Ford. Pagkatapos ng kanilang paglilitis sa korte, lumipat si Michael Ford sa Georgia at nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang isang truck driver. Inamin niya na bumalik siya sa Florida ng ilang beses, ngunit sinabi niya na ito ay para lamang sa trabaho. Sinabi ni Michael na hindi na niya nakita si Abraham mula noong kanilang paglilitis sa korte at wala siyang alam sa kinaroroonan ni Abraham. Sa pag-iimbestiga sa bank account ni Abraham, natuklasan na mayroong maraming withdrawal sa mga buwan bago siya naglaho. Ipinakita rin ng account ang isang malungkot na realidad. Sa loob lamang ng 3 taon, ang $17 milyong na premyo niya ay $45,000 na lamang ang natitira. Bagaman hindi maaring isantabi ang posibilidad ng pagpatay, pero parang hindi ito ang magiging dahilan. Wala siyang life insurance, kaya walang inaasahang pera kung sakaling siya ay mamatay. Kabilang si Detective David Wallace sa team na nangunguna sa paghahanap kay Abraham Shakespeare, nakatanggap siya ng isang anonymous call mula sa isang lalaki na particular na hiniling na makausap siya. Nang tanungin ni Detective Wallace ang pagkakakilanlan ng tumawag, sinabi ng anonymous na lalaki na hindi ito mahalaga at nagpahayag na siya ay nasa Miami at nakita niya si Abraham sa isang strip club. Sinabi ng tumawag na nahulog ang ID ni Abraham mula sa kanyang bulsa na nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan. Hiningi ni Detective Wallace ang karagdagang detalye, ngunit bigla nitong binaba ang telepono. Naguluhan si Detective Wallace sa anonymous caller na alam niyang madalas na nagiging sanhi ng kalokohan mula sa mga prankster na naghahanap ng atensyon o umaasang makakuha ng mga pabuya. Sa kasong ito, ang reward ay nasa $5,000. Nangyari iyon halos 9 na buwan na ang nakalipas mula noong huling nakumpirmang may nakakita kay Abraham. 2 araw ang lumipas
tumanggap ng tawag si Elizabeth, ang ina ni Abraham, mula sa kanyang nawawalang anak, na nagsasabi sa kanya na siya ay okay at makikita siya nito sa lalong madaling panahon. Hiningi niya sa kanyang ina na huwag mag-alala at ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Tinanong ni Elizabeth ang kanyang lokasyon, ngunit biglang natapos ang tawag nang sabihin ni Abraham na masyadong maingay at hindi siya maintindihan. Sa investigasyon ay natukoy ng mga detective na ang tawag na ito ay galing kay Greg Smith, ang matagal na kaibigan at dating employer ni Abraham. Inobserbahan si Greg at nakita ng mga detective na siya ay nakipagkita sa isang babae na mayroong kulay gray na buhok sa isang paradahan malapit sa Lakeland Mall. Binigyan ng babae si Greg ng pera at umalis siya na hindi nalalaman na sinusundan siya ng isang hindi markadong kotse ng pulisya. Pagdating sa red light, pinalibutan ng mga detective ang sasakyan ni Greg na nag-uutos sa kanya na lumabas. Tahimik na inamin ni Greg na siya ang tumawag kay Elizabeth at Detective Wallace. Inamin niya na binayaran siya ng babae na nakitang kausap niya sa parking area, na kinilala bilang si Didi Moore. Naniniwala si Greg na ginagawan niya ng pabor si Abraham at sinabi na hindi niya alam ang kinaroroonan ni Abraham o ang dahilan ng kanyang pagkawala. Natuklasan din sa karagdagang investigasyon na kasama rin sa kwento ang pinsan ni Abraham na si Cedric Adam. Si Cedric ay tumanggap ng birthday card at araw-araw na tawag mula kay Abraham. Ngunit inamin niya na nagsinungaling siya, na sinasabi na binayaran siya ng halos $5,000 para ikalat ang hindi totoong balita na si Abraham ay kusang umalis. Sinabi ni Cedric na si Didi Moore ang taong nagbayad sa kanya. Sino ba si Didi Moore at ano ang kaugnayan niya kay Abraham? Si Didi Moore ay isang lisensyadong nurse assistant na nagpapatakbo ng isang nursing staffing agency na tinatawag na American Medical Professionals. Siya ay umattend sa isang maliit na business conference sa Florida noong 2008. Doon, nalaman niya ang kwento ni Abraham Shakespeare at na-inspire siyang magsulat ng isang artikulo tungkol dito. Noong October 2008, nag-arrange siya ng araw na makipagkita kay Abraham, na sa puntong iyon ay malaki na ang nabawas sa kanyang $17 million na napanalunan. Mayroon na lamang na mahigit 1 milyon na natitira at halos 3 milyong halaga ng ari-arian. Agad na napagtanto ni Didi Moore na ang kwento ng buhay ni Abraham ay higit pa sa isang kwento ng pag-asenso mula sa kahirapan. Personal niyang nasaksihan ang patuloy na panggugulo at mga abala na dinaranas ni Abraham mula sa mga taong naghahangad na makahingi ng pera sa kanya. Noong una ay hindi makapaniwala si Abraham sa pakay ni Didi, ngunit nang ipresenta ni Didi ang kanyang ideya para sa isang artikulo na naglalayong ipakita ang kabutihan at kabaitan ni Abraham, ay napapayag siya. Nakuhanan ni Didi ng interview si Abraham habang nanonood ng live feed mula sa mga security camera sa paligid ng kanyang bahay. Sa panayam, inihayag ni Abraham na madalas siyang mapagod sa mga taong humihingi sa kanya ng pera, ngunit hindi sila tumatanggap ng hindi bilang sagot. Nadama ni Didi ang kanyang frustration at maawaing nakinig habang ipinagtatapat ni Abraham sa kanya ang kanyang hindi magandang kalagayan sa pananalapi. Inamin niya na hindi siya sumunod sa mga payo na kumuha ng financial advisor, kaya nakagawa siya ng mga hindi magandang desisyon sa mga investment. Nang makaramdam ng awa para kay Abraham, nag-alok si Didi na tulungan siyang maprotektahan laban sa karagdagang pananamantala. Bagamat mahiyain at tahimik ang kanyang personalidad, masigasig na siningil ni Didi ang mga taong may utang kay Abraham. Siniguradong sila ay magbayad. Siya rin ang nag-ayos upang si Judy Higgins ang magkaroon ng power of attorney para sa natitirang pera ni Abraham, at ginawa siyang pangunahing kontak para sa sinumang may kaugnayan sa mga pondo. Dahil sa madalas na paglilipat ni Abraham ng kanyang pera sa iba't ibang bangko, iminungkahi ni Didi na ilipat ang natitirang pondo sa isang Bank of America account na nasa kanyang pangalan. Madalas na nagpupulong sina Didi, Abraham at Judy upang talakayin ang mga usaping pinansyal, at si Didi ang siyang nagtatala ng mga impormasyon para sa bangko. Nang mabahala si Didi sa mga kahinahinalang aktibidad ni Abraham sa paggamit ng kanyang pera,
Nagdesisyon siyang alisin siya bilang autorisadong pumipirma sa account. Sa halip, tanging sina Didi at Judy na lamang ang binigyan ng access. Ang hakbang na ito ay ginawa upang maprotektahan si Abraham mula sa mga padalos-dalos o hindi maingat na desisyon. Kinuha rin ni Didi ang responsibilidad sa pamamahala ng lahat ng ari-arian ni Abraham, kabilang na ang kanyang bahay. Sa isang naitalang panayam, hinihimok ni Didi si Abraham na simulan muli ang kanyang buhay at tinanong kung saan niya nais tumira. Ngunit tila nairita si Abraham sa pagtatanong ni Didi at iniutos na patayin ang kamera. Nang tanungin kung mamimiss niya ang kanyang tahanan, maikli lamang ang tugon ni Abraham, "Oo." Naramdaman ni Didi na may balak si Abraham na umalis ng biglaan. Isang araw, sinabi ni Abraham na nakakuha siya ng pekeng pasaporte sa pangalang Rodriguez. Sinimulan na niyang ayusin ang lahat upang tuluyang putulin ang kanyang ugnayan sa Lakeland sa lalong madaling panahon. Inalok niyang ibenta ang kanyang bahay kay Didi sa halagang mahigit sa $500,000. Bagamat wala si Didi ng ganoong kalaking pera, napagkasunduan nilang maaari siyang manirahan sa bahay at gumawa ng maliliit na pagbili para kay Abraham, gaya ng tiket sa eroplano o cruise, bilang paraan ng paunti-unting bayad. Nang hilingin ni Abraham kay Didi na tulungan siyang maglaho, pumayag ito, dala na rin ng awa sa kalagayan ni Abraham. Pagkaalis ni Abraham mula sa Lakeland, nagpakalat si Didi ng iba't ibang kwento at tsismis ukol sa kanyang kinaroroonan at dahilan ng pag-alis upang hindi siya madaling matunton. Maging ang mga umano'y pagkakita sa kanya ay iniulat din ni Didi upang ipakitang nasa mabuting kalagayan pa rin si Abraham. Iniwan ni Abraham ang kanyang cellphone kay Didi, kaya't siya ang naging tagapagpadala ng mga text sa mga kaibigan at kamag-anak ni Abraham. Tuwing may mga nag-aalala tungkol sa kanya, ginagamit ni Didi ang perang ibinigay ni Abraham para bayaran ang mga taong magsasabing nakita nila ito. Binayaran niya si Greg Smith ng $300 upang tawagan si Detective David Wallace at iulat ang isang pekeng pagkakita kay Abraham sa Miami. Nagdagdag pa siya ng $350 kay Greg para tawagan ang ina ni Abraham. Nang lapitan si Didi ng mga investigador, naging emosyonal siya at inamin ang kanyang mga ginawa. Iginiit niya na wala siyang alam sa kinaroroonan ni Abraham at ang huling beses na nakita niya ito ay noong April 2009. Ayon kay Didi, sa simula'y inakala niyang inaayos lang ni Abraham ang kanyang mga personal na bagay, ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang magduda na wala na itong intensyong bumalik. Inamin niyang maaaring mali ang kanyang naging pag-unawa sa sitwasyon at sinabing siya na ngayon ang may dala ng lahat ng problema kahit nais lang daw niyang tulungan si Abraham. Sumama si Didi sa mga investigador at sa kalaunan, ibinunyag niya na may iba pang posibleng dahilan kung bakit umalis si Abraham. Ayon sa kanya, maaaring umiiwas ito sa pagbabayad ng child support. Mayroon din daw itong problema sa droga at posibleng naengganyo na magbenta ng ilegal na gamot sa isang desperadong pagsubok na maibalik ang kanyang kayamanan. Idinagdag pa ni Didi na may isang umano'y hindi katanggap-tanggap na video na nagpapakitang si Abraham ay nasa isang intimate na sitwasyon kasama ang isang 14 years old na babae. Ano man ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Abraham, iisa ang pananaw ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa Lakeland. Kung may taong may alam sa kinaroroonan niya, iyon ay walang iba kundi si Didi Moore. Ang mga pag-amin ni Didi ay nagdulot sa kanya ng maging focus ng attention. Kinompronta siya ng mga reporter sa publiko at madalas na hinihingan ng interview ng pulisya. Kinuha ang kanyang mga computer files at business records para suriin. Upang wakasan ang lumalaking pagdududa laban sa kanya, kinuha ni Didi ang responsibilidad na hanapin si Abraham. Nakipagkita si Didi kay Greg Smith na dati na niyang binayaran upang gumawa ng mga mapanlinlang na tawag para palabasing maayos ang kalagayan ni Abraham. Ibinahagi ni Didi kay Greg ang kanyang matinding stress at tiniyak naman ni Greg na handa siyang tumulong hanggang sa matagpuan si Abraham. Ngunit bigla na lamang nag-iba ang kilos ni Didi. Nagmadali siyang salatin ang dibdib ni Greg na tila naghahanap ng nakatagong recorder
na siyang ikinagalit at ikinailag ni Greg. Agad namang humingi ng paumanhin si Didi, ipinaliwanag na dala ito ng kanyang matinding pagkabalisa at pag-aalala. Inakusahan niya si Abraham na iniwan siya upang harapin ang lahat ng problema, bagay na nakaantig ng damdamin ni Greg at nagbigay sa kanya ng simpatiya. Pagsapit ng huling bahagi ng December 2009, wala pa ring bakas o senyales ni Abraham Shakespeare. Noong katapusan ng January 2010, muling nagkita sina Didi at Greg. Napag-usapan nila kung paanong tila sinasadya ng pulisya na pahirapan sila sa pamamagitan ng pananakot sa mga taong sumusuporta kay Abraham. May mga tawag na isinasagawa, bahay na iniinspeksyon, at mga ari-ariang kinukuha. Ayon kay Didi, tila sinusubukan ng mga awtoridad na baguhin ang kanilang kwento. Patuloy na pinalakas ni Greg ang kanyang loob. Pinapaalalahanan siyang hindi siya nag-iisa sa laban. Habang lumalala ang tensyon sa komunidad ng Lakeland, nagsimulang maniwala ang maraming tao na niloko ni Didi si Abraham. Nagsimula siyang matakot sa posibilidad ng marahas na paghihiganti. Ayon sa kanya, konektado si Abraham sa mga taong sangkot sa droga at armas, kaya lalo siyang nababahala. Ibinigay niya sa pulisya ang impormasyon ukol sa mga lalaking ito at nauwi ito sa pagsasampa ng kaso laban sa kanila, batay sa mga akusasyon ni Didi. Subalit, naramdaman niyang hindi ganap na interesado ang mga pulis sa kanyang kaligtasan. Sinabi rin ni Didi kay Greg na nakausap niya ang pinsan ni Abraham na si Cedric Adam, na dati na rin niyang binayaran upang magsinungaling ukol sa kinaroroonan ni Abraham. Ayon kay Cedric, nakakatanggap pa rin siya ng mensahe mula kay Abraham at nais umano nitong ipamana sa kanya ang bahay sa Red Hawk Bend Drive. Hindi alam ni Didi kung paano haharapin ang sitwasyon. Kung totoo ang sinasabi ni Cedric, maaaring siya ang koneksyon ni Abraham sa mga awtoridad. Ngunit may pagdududa pa rin si Didi. Hindi siya ganap na nagtitiwala kay Cedric. May sarili ring pag-aalinlangan si Didi sa mga awtoridad. Nagsimula siyang maghinala na sinusubukan siyang i-frame up ng pulisya kaugnay sa pagkawala ni Abraham. Upang makapag-usap ng walang takot na marinig, bumili sila ni Greg ng mga burner phones. Isang gabi, nagkita sila sa Comfort Inn, kung saan nag-book si Greg ng kwarto gamit ang isang peking pangalan. Si Didi ang naunang dumating. Dahil takot na makaiwan ng anumang ebidensya, nagsuot si Didi ng plastic gloves, surgical mask, disposable shoe covers, at hairnet. Pagdating ni Greg, nagsuot din siya ng protective gear. Frustrated at determinadong kontrolin ang sitwasyon, inilabas ni Didi ang kanyang laptop at printer. Sa tulong ni Greg, sinimulan niyang buuin ang isang liham para kay Elizabeth, ang ina ni Abraham. Gayunpaman, hindi ito mula kay Didi. Isinulat niya ito na kunwari galing kay Abraham. Sa desperasyon niyang ilihis ang investigasyon mula sa sarili, naniwala siyang hindi nababalik si Abraham para ipagtanggol siya. Ipinayo ni Greg na iwasan ni Didi na masyadong banggitin ang sarili sa sulat upang hindi ito maging kahina-hinala. Ang liham, na binubuo ng ilang pahina, ay naglalaman ng mga dahilan kung bakit umalis si Abraham. Isinulat ni Didi sa pananalitang tila si Abraham ang nagsasalita. Gusto ko ang pagiging nawawala, pero ayokong mapasama sa balita. Marami na akong pinagdaanan, nanay, alam mo yan. Sobrang pagod na ako. Nag-imbento rin siya ng kwento kung saan si Abraham ay kailangang magbayad ng isang pulis ng $20,000 upang mapanatiling lihim ang kanyang kinaroroonan. Tungkol naman kay Didi, isinulat niya na isinalin sa Tagalog, "Huwag kang mag-alala tungkol kay Didi. Kung makulong man siya, ayos lang siya. Hindi magtatagal ang mga kaso laban sa kanya. Marami nang nakakaalam na umalis ako. Binigyan ko siya ng sapat na pera. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Hindi na sana siya nakisali, kaya't ngayon, kailangan niyang harapin ang mga ito." Naalala ni Didi na si Abraham ay hindi bihasa sa pagbabasa at pagsusulat ng mahahabang liham, kaya't isinama rin niya ang pahayag na, "Hindi pa rin ako marunong magsulat ng liham. Isang mabuting kaibigan ang nagtatype para sa akin. Magkikita pa rin tayo, pangako. Bigyan mo lang ako ng oras." Matapos ito, ipinrint nila ang liham at isinilid sa isang sobre.
Nilinis nila ang buong kwarto gamit ang mga tuwalya upang hindi mag-iwan ng bakas. Pagkatapos, nagmaneho sila papunta sa bahay ng ina ni Abraham, kung saan si Greg ang naghulog ng sulat sa mailbox nito. Gayunpaman, nawalan ng pag-asa si Didi na makakatulong ang liham nang hindi ito lumabas sa publiko. Hindi ito inilabas ni Elizabeth at tila hindi rin ito nalaman ng pulisya. Sa halip, nag-anunsyo ang mga investigador ng gantimpala para sa anumang impormasyon at nagbigay sila ng pangako na hindi na kailangang tumestigo ang sinumang magbibigay ng tip sa mga darating na paglilitis. Inanunsyo ng sheriff ng county na wala sa mga pangyayari o investigasyon ang nagpapakita na buhay pa si Abraham Shakespeare. Opisyal na tinukoy si Didi Moore bilang isang person of interest. Labis na nag-alala si Didi at nagsimula siyang magtaka kung itinago ba ni Elizabeth ang liham o kung ito'y isiniksik lamang ng pulisya. Tinawagan ni Didi si Greg Smith upang humingi ng payo at ipahayag ang kanyang pangamba na iniisip ng pulisya na patay na si Abraham at siya'y tinuturing na suspek. Pinapalakas ni Greg ang loob ni Didi nang sabihin niyang wala silang bangkay. Ngunit hindi ito nakatulong kay Didi at sumagot siya, oo, pero parang wala nang pakialam ang mga tao na ito. Sinusubukan nilang isisi sa akin at wala akong ginawang masama kay Abraham. Hindi ko kailanman gustong makasakit ng kapwa. Ang lahat ng ginawa ko ay para lang matulungan siya. Ilang oras pagkatapos ng pag-uusap, pumayag si Greg na makipagkita kay Didi sa isang gasolinahan sa Plant City, mga 10 milya kanlurang bahagi ng Lakeland. Nang huminto si Greg, agad na lumapit si Didi at sumigaw, "Nandito na si Abraham!" Halos maramdaman ang saya ni Didi nang makatanggap siya ng tawag na nagsasabing may nakakita kay Abraham malapit sa isang bahay sa Walden Lake. Determinado siyang magtungo sa lugar at doon, nakita niya ang isang kotse na may tao sa loob. Tiyak niyang si Abraham iyon. Subalit, nang bumalik siya kasama si Greg, wala na ang kotse sa lugar. Bagamat nabigo, nakaramdam pa rin si Didi ng kaunting kaluwagan. Kumalat ang ilang iba pang alegasyon na may nakakita kay Abraham, ngunit sa pagkadismaya ni Didi, hindi ito nabalita sa telebisyon. Sinubukan ni Greg na kumbinsihin si Didi, na nagsasabing maaaring nagiging maingat ang media dahil sa mga chismis tungkol sa kaso. Gayunpaman, ipinahayag ni Didi ang kanyang pagkadismaya at naniniwala siyang hindi interesado ang pulisya at sinusubukang isisi sa kanya ang pagkawala ni Abraham. Nagbigay si Greg ng isang solusyon. Kailangan ni Didi ng fall guy, isang tao na aako ng lahat ng pananagutan para sa kanya. Inirekomenda niya na maghanap siya ng isang individual na malapit ng makulong ng matagal na panahon at makipagkasundo dito. Ang mga detalye ng kasunduan ay magiging lihim sa pagitan ni Didi at ng taong iyon. Napabilib si Didi sa suhestyon ni Greg at tinanong kung may naiisip siyang tao. Binanggit ni Greg ang kanyang pinsan na si Mike Smith, na malapit nang magsilbi ng 25 years sa bilangguan dahil sa mga kaso ng droga. Umiiyak, niyakap ni Didi si Greg, nagpapasalamat sa kanyang walang sawang suporta. Sa kanyang mga mata, si Greg ay isang espesyal na tao na laging nandyan para sa kanya mula pa noong simula at patuloy na magiging katuwang sa lahat ng ito. Pumunta sila kay Mike Smith na may isang alok, kapalit ng $50,000. Sasabihin ni Mike sa pulisya na may utang si Abraham sa kanya mula sa isang transaksyon ng cannabis. Sasabihin ni Didi na humingi si Abraham ng pera mula sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Magkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang lalaki, at nang maglabas si Abraham ng baril, magpapanggap na binaril siya ni Mike sa self-defense. Pumayag si Mike Smith na maging fall guy para kay Didi at Greg. Ituring ito bilang isang paraan upang matulungan ang kanyang pamilya sa kabila ng kanyang nalalapit na pagkakakulong. Wala nang mawawala pa sa kanya. Sa simula, natuwa si Didi sa tila perpektong plano, ngunit nagsimulang mag-alala tungkol sa kalagayan ni Abraham. Naisip niya kung siya ba ay pinatay at kung ang mga may alam ay pinipilit na manahimik. Naging focus ni Didi ang hinala kay Ronald, isang kilalang tao sa kalakalan ng baril at droga na kinasasangkutan ni Abraham. Pagkatapos mawala ni Abraham, tiniyak ni Ronald kay Didi ang kaligtasan nito. Gayunpaman,
Nang magsimulang magbago ang asal ni Ronald at magbigay ng mga banta kay Didi at sa kanyang anak, nagdesisyon si Greg na komprontahin si Ronald at mag-alok ng suhol upang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Abraham. Bagamat iniisip ito ni Didi, mas naakit siya sa alok ni Mike Smith na akuin ang kasalanan sa pagpatay kay Abraham. Isang hakbang na mag-aalis ng lahat ng duda na nakatutok sa kanya. Ang problema sa plano ay ang patuloy na pag-insist ni Mike na kailangan nila ng bangkay upang maging kapani-paniwala ang kanyang kwento at matiyak na walang duda tungkol sa pagkamatay ni Abraham. Dahil walang bangkay, umaasa si Didi na ang isang baril na ginamit sa pagpatay ay sapat na. Maaari nilang ilagay ang mga fingerprints ni Mike sa baril at sabihin na siya ang nakakita nito. Mayroon siyang isang .38 caliber Smith & Wesson revolver na may rehistradong pangalan, ngunit pwede nilang sabihing ninakaw ito ni Mike o ibinenta kay Abraham. Maaari ring tanggalin ang serial number para hindi ito matrace, ngunit nag-atubiling magpatuloy si Mike ng walang bangkay at binanggit ang isang nakaraang kaso kung saan isang inaakalang biktima ng pagpatay ang biglang nagpakita na nagdulot ng mga kaso ng pandaraya laban sa mga kasabwat. Dahil dito, naguluhan si Didi at nagsimulang magduda sa plano. Naisip niyang mas ligtas harapin si Ronald kaysa magpatuloy sa ganitong direksyon. Isinuggest niyang baka maaaring mag-alok siya ng pera kay Ronald kapalit ng pag-amin at lokasyon ng bangkay ni Abraham. Pinayuhan siya ni Greg na tawagan si Ronald at kunin ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Sa kanilang sumunod na pag-uusap, ibinalita ni Didi kay Greg na nakipag-ugnayan na siya kay Ronald. Ayon kay Ronald, si Abraham ay talagang may ugnayan sa mga drug dealer at ito ang dahilan ng kanyang kamatayan. Inamin din ni Ronald na nais niyang iset up si Didi sa krimen at kinumpirma na siya ang naglibing sa bangkay ni Abraham sa isang lupaing pag-aari ni Didi sa Plant City. Bumuo si Greg ng plano. Huhukayin nila ang bangkay ni Abraham habang si Didi ay nasa Lakeland kasama ang kanyang pamilya sa mansyon ni Abraham. Inisip ni Didi na dalhin ang bangkay sa probinsya at sunugin ito. Ibinigay niya kay Greg ang kanyang baril upang maghanda para sa pag-amin ni Mike. Binanggit din ni Didi ang chismis na si Abraham ay mayroong $67,000 noong oras ng kanyang pagkamatay at inutusan si Greg at Mike na hanapin ito. Noong hapon ng Lunes, January 25, 2010, dumating si Greg sa bahay ni Didi sa Plant City. Binigyan siya ni Didi ng mga kasangkapan para sa paghuhukay at mga kagamitan para sa paglilinis at dinala siya sa isang tiyak na lugar sa bakuran, isang 30 by 30 foot sementadong lugar kung saan itinuro niya kay Greg na maghukay ng mga 6 na talampakan. Pagdating ng gabi, si Didi, na nasa Lakeland ayon sa plano, ay nakatanggap ng tawag mula kay Greg. Galit siya dahil pagdating nila sa bahay ni Didi upang magsimula ng paghuhukay, may malaking presensya ng pulisya na naroon na. Nagtago sina Greg at Mike sa isang liblib na lugar at tinawagan si Didi. Inaakusahan siya na siya ang naglagay sa kanila sa ganitong sitwasyon. Sa kabila ng pamimilit ni Greg, patuloy na itinanggi ni Didi ang kanyang kasalanan. Dahil sa panic, pumayag silang magkita sa parking lot ng Lakeland Mall. Nagpaalam si Didi sa kanyang pamilya at sinabi na tutulong siya sa isang kaibigan na may problema sa sasakyan. Habang sila'y nakaupo sa kotse ni Greg at nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na hakbang, biglang dumating ang 2 sasakyan sa tabi nila at kinuha ng mga detective si Greg at Didi. Agad na inakusahan ni Didi si Greg ng pagpatay kay Abraham. Gayunpaman, tinanggihan ito ng isa sa mga detective. Sinasabi na alam nilang hindi si Greg ang pumatay kay Abraham. Nanindigan si Didi na si Greg ang may sala, ngunit napahiya siya nang malaman niyang nagtatrabaho si Greg para sa pulisya. Unang nakilala ni Greg Smith si Didi Moore na ang buong pangalan ay Doris Donegan Moore dahil sa kanyang malapit na kaibigan na si Abraham Shakespeare. Si Didi, na tila mahiyain, ay may malambot na pagkakahawak sa kamay at nahihirapang makipag-eye contact. Nang magsimulang i-manage ni Didi ang mga pera ni Abraham, nagduda si Greg dahil hindi ito isang certified accountant o financial advisor. Inakala niyang nais lamang maging maingat ni Abraham. Pagkatapos noon, hindi na niya nakita ang kanyang kaibigan.
Nang mawala si Abraham nang hindi maipaliwanag, sinimulan ni Didi na pilitin si Greg na bayaran ang $63,000 na inutang kay Abraham para sa kanyang mortgage. Nang mai-report na nawawala si Abraham, inalok siya ni Didi na hindi na niya kailangang bayaran ang kanyang utang kung tutulungan siya ni Greg na iligaw ang pulisya. Alam ni Didi na susundan siya ng mga detective. Simula pa noong siya'y bata, malinaw sa kanya ang kapangyarihan at pribilehiyo na kaakibat ng yaman at nahihiya siya sa kalagayan ng kanyang pamilya. Bilang isang teenager, bumababa siya sa sasakyan ng kanyang magulang na malayo sa kanyang mga kaibigan dahil ayaw niyang makita ng mga ito ang luma at mura nilang sasakyan. Nais ni Didi ang mga luho na hindi kayang bilhin ng kanyang mga magulang, tulad ng mamahaling damit, sasakyan at mga jewelry. Sa edad na 22, nasangkot siya sa isang head-on collision na ikinamatay ng 2 saksi sa aksidente, ngunit siya ay lubos na gumaling. Matapos ang insidente, napansin ng ina ni Didi ang malaking pagbabago sa kanyang ugali, kaya't nagsimulang mag-isip kung may mga hindi natuklasang pinsala sa utak si Didi. Bagamat ang trabaho ni Didi bilang nursing assistant ay tila akma sa kanyang mabait at pasensyosong personalidad, hindi ito nakapagbibigay sa kanya ng malaking kita. Patuloy ang obsesyon ni Didi sa pera, kaya't nagsimula siyang magtayo ng isang katamtamang matagumpay na negosyo na nagbebenta ng prepaid cellphones at calling plans. Naalala ng kanyang mga kasamahan ang natural niyang kakayahan sa negosyo. Ngunit madaling natuklasan na ninakaw niya ang $60,000 mula sa payroll. Patuloy ang mga problema ni Didi sa pinansyal, kabilang ang mga insidente ng pagnanakaw, pag-aresto dahil sa pag-i-issue ng bad checks, hindi pagbabayad ng kanyang mga bayarin sa kotse, at pagpapaalis sa kanyang tinitirhan dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Sa kalagitnaan ng 2001, may utang na siya na higit sa $50,000. Hindi nagtagal, natagpuan si Didi sa Waimama, 40 milya timog ng kanyang tahanan sa Plant City. Siya ay nanginginig sa takot at ang kanyang mga pulso ay nakatali ng duct tape. Sinabi ni Didi sa pulisya na 3 lalaking may tattoo at may hawak na baril ang nag-carjack sa kanya. Sa pilitan siyang kinuha at pinagsamantalahan. At pagkatapos ay iniwan siya sa isang bangin bago tumakas gamit ang kanyang sasakyan. Isang impormante ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng sasakyan ni Didi sa isang garahe 30 milya hilaga sa Pasco County, at dito nabunyag ang kanyang kwento. Nagbayad si Didi ng isang kasabwat upang tulungan siyang mag-imbento ng pangyayari para makakuha ng insurance para sa kanyang ninakaw na sasakyan. Dahil dito, nahatulan siya ng insurance fraud at peking pagre-report ng krimen, at ipinataw sa kanya ang 1 taon ng probation. Noong 2006, nasangkot si Didi sa isang kaso ng pagdispalko ng $60,000 na pondo na ipinagkatiwala sa kanya para sa pagtataguyod ng isang bagong negosyo. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ibinasura ang kaso. Pagkatapos nito, kinaharap ni Didi ang 2 civil lawsuit kaugnay ng hindi nabayarang serbisyo para sa kanyang bagong negosyo, ang American Medical Professionals. Dumalo si Didi sa isang maliit na business conference kung saan nakilala niya si Abraham Shakespeare. Sa loob ng 3 buwan mula nang magkita sila, halos kinuha na ni Didi ang kontrol sa mga pinansyal ni Abraham. Napag-alaman ng mga investigador na ang mga huling withdrawals mula sa account ni Abraham, pati na rin ang kanyang mga ari-arian, ay nailipat sa business account ng American Medical Professionals. Sa panahong iyon, malalaking halaga ang inilipat ni Didi mula sa account na ito at ginugol ito sa mga luho tulad ng alahas, mamahaling kotse, pagkain at mga biyahe. Bagamat ipinagpapalagay na si Didi ay tumutulong kay Abraham na mabawi ang kanyang mga pagkakautang, ang mga bayad ay aktwal na dumidiretso sa kanya. Ayon kay Didi, binili niya ang mansyon ni Abraham, ngunit wala itong dokumentasyon na nagpapatibay sa kanyang pahayag. Nang tanungin siya ng mga detective tungkol dito at sa iba pang mga hindi kapani-paniwalang detalye, binago ni Didi ang kanyang kwento at nagbigay ng mga hindi makatwirang paliwanag. Sa kabila ng malawakang paghahanap kay Abraham, walang ebidensya na nagpapakita na personal siyang sinaktan ni Didi maliban sa pag-angkin sa huling dolyar ni Abraham.
Ngunit nagbago ang lahat ng interviewin ng mga detective si Greg Smith at madiskubre ang kanyang pakikipagsabwatan kay Dee. Naniniwala sila na may alam si Dee at kailangan nilang makuha ang impormasyon mula sa kanya. Inalok si Greg na maging isang confidential informant, ngunit hindi siya madaling pumayag. Gayunpaman, may mga pag-aalinlangan din si Greg kay Dee. Kinausap ni Greg si Judy Higgins, isa pang tao na kasangkot sa pamamahala ng pinansyal ni Abraham. Naalala ni Judy ang isang pagkakataon na tinawagan siya ni Dee, kabadong-kabado, dahil papunta si Abraham sa bangko at kailangan niyang mapigilan ito. Minsan ay nabanggit ni Abraham kay Judy, "You know that white woman got my money. She can do anything to me." Kaya't malakas ang kutob ni Greg na patay na si Abraham. Sinabi niya kay Detective Wallace, "Handa akong gawin ang lahat, kahit ano pa ang kailangan." Sa kanilang unang pagkikita, biglang kinapkapan ni Dee si Greg, iniisip na baka siya'y may kinalaman sa investigasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakuha ni Greg ang tiwala ni Dee. Sa mga sumunod na linggo, madalas silang magkita at lihim na kinukunan ni Greg ang kanilang mga pag-uusap. Patuloy na nag-iimbento ng mga kwento si Dee, hindi binibigyan si Greg ng pagkakataon na makapag-isip ng maayos. Minsan, umiiyak si Dee sa bisig ni Greg at pagkatapos ay tahimik na nag-uusap tungkol sa ibang mga bagay. Nawawala na siya sa katinuan dahil sa kanyang mga kasinungalingan at gumawa pa siya ng kwento tungkol kay Ronald, isang mapanganib na drug dealer na ayon sa kanya ay may kinalaman sa pagkawala ni Abraham. Sa mga sumunod na pagkakataon, nagsasalita si Dee tungkol kay Ronald na parang ito ay totoong tao, kaya't nagdulot ito ng pagkabahala kay Greg. Gayunpaman, nagpanggap si Greg na sumasang-ayon sa mga plano ni Dee upang hadlangan ang investigasyon sa pag-asang makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa tunay na nangyari kay Abraham. Nang sumulat si Dee ng isang kakaibang liham para kay Elizabeth, kunwari ay mula kay Abraham mismo, hindi ito kapani-paniwala kay Greg, ngunit sinabi niya sa kanya na maganda ito. Pagkatapos nilang ihulog ang liham sa mailbox, agad itong kinuha ng mga detective bilang ebidensya. Bilang isang informant, naharap si Greg sa maraming pagsubok. Nakita siya ng mga kasamahan niya sa komunidad na palaging kasama si Dee, kaya't kumalat ang chismis na nagkasabwatan sila upang patahimikin si Abraham. Bagamat malayo ito sa katotohanan, hindi maipagtanggol ni Greg ang sarili nang hindi isinusumpa ang kanyang misyon. Determinado siyang hindi hayaang makaligtas si Dee mula sa batas. Nang magsimulang pag-usapan ni Dee ang pagkamatay ni Abraham, mas naging masinsin ang operasyon. Isang undercover police officer na si Mike Smith, pinsan ni Greg na patungo sa bilangguan, ay ipinakilala. Gamit si Mike bilang isang palusot, nakakuha si Greg ng higit pang ebidensya mula kay Dee, partikular na ang lokasyon ng bangkay ni Abraham. Ang pagkadiskubre na pinatay nga si Abraham ay labis na nakakapanlumo para kay Greg, ngunit nagtagumpay siya sa paghahanap ng kanyang kaibigan. Nang malaman ni Dee Moore na si Greg Smith ay isang informant ng pulisya, huminga siya ng malalim at inakusahan si Mike Smith. Nang matuklasan niyang isang undercover detective si Mike, siya'y napaiyak at nagsimulang magbigay ng isang mahabang kwento na si Ronald, isang drug dealer, ang may kagagawan sa pagbaril kay Abraham gamit ang kanyang baril. Ngunit walang kabuluhan ang kanyang mga pahayag dahil may mga audio recordings ang mga detective na nagpapatunay na nilikha lamang ni Dee ang karakter ni Ronald kay Greg Smith. Patuloy siyang nagsasalita tungkol kay Ronald hanggang sa isang detective ang sumingit at sinabi, Dee, wala namang Ronald." Bago pa man magsimula ng panibagong kwento tungkol sa isang nabigong drug deal, bigla na lamang hinimatay si Dee. Inakusahan niyang mayroong taong may hawak na baril sa kanyang ulo, kaya't siya'y nawalan ng malay sa takot. Nang siya ay magkamalay, sinabi niyang nakita niya si Abraham na binaril at namatay. Nang tanungin siya ng mga detective kung sino ang bumaril, nagsimula si Dee na sabihing hindi niya maalala. Isang detective ang nagsabi, "Hindi mo kami maloloko, ikaw ang bumaril." Lumabas sa investigasyon na noong Abril 2009, ang dating asawa ni Dee ay naghatid ng backhoe sa kanyang bahay sa Plant City. Humingi siya ng tulong upang maghukay ng isang malaking butas na layuning itapon ang mga debris mula sa konstruksyon.
Pagkatapos ng paghuhukay, isang kontraktor ng semento ang naglagay ng konkreto sa bakuran ni Didi, isang lugar na ipinagawa niya para sa mga sasakyan. Natagpuan ang bangkay ni Abraham Shakespeare matapos ang 2 araw ng paghuhukay. Siya ay nadiskubring nakabaon 6 na talampakan sa ilalim ng konkreto, 9 na buwan matapos siyang mawala. Siya ay binaril ng 2 beses sa dibdib gamit ang isang caliber 38, ngunit ang ammunition ay sobrang sira kaya't hindi ito maitugma sa revolver ni Didi. Nagbigay si Didi ng iba't ibang paliwanag tungkol sa pagpatay kay Abraham, bawat isa ay mas malabo kaysa sa huling pahayag. Inakusahan niya ang lahat mula sa pinsan ni Abraham na si Cedric Adam hanggang sa kanyang abogado na si Howard Stitzel. Sa isang punto, sinabi ni Didi na nag-away sila ni Abraham dahil sa pera at inaakusahan siyang hinalikan siya nito. Habang siya'y nawawalan ng malay, may bumaril kay Abraham, ngunit hindi niya ito nakita. Inamin niyang maaaring siya ang bumaril, ngunit kung gayon, ito raw ay isang kaso ng self-defense. Sa isang nakakagulat na pagkakataon, inakusahan din ni Didi ang kanyang 14 years old na anak sa pagpatay at sinubukang pilitin ang kanyang may sakit at matandang ama na umamin. Kilala ng mga detective si Didi bilang isang taong palaging nagsisinungaling at isang bihasang manloloko. Kinasuhan si Didi Moore ng first-degree murder sa pagkamatay ni Abraham Shakespeare. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong November 2012, 6 na taon matapos manalo si Abraham sa loto. Ang prosecution ay inakusahan si Didi na ginamit ang takot ni Abraham na mawalan ng kanyang natitirang yaman, kabilang ang posibleng dagdag na child support payments, upang manipulahin siya. Kilala si Abraham bilang isang mabuting ama, ngunit pinuno ni Didi ang kanyang isipan ng mga kasinungalingan. Kabilang na ang mga akusasyon na may ibang lalaki sa kanyang buhay at maaaring hindi siya ang ama ng kanyang bunso. Pinagkatiwalaan ni Abraham si Didi na protektahan ang kanyang pera, ngunit nang malaman niyang niloloko siya, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Binaril ni Didi si Abraham gamit ang kanyang revolver. Inilibing ang katawan nito sa kanyang bakuran at nagpakalat ng mga peking kwento at sightings upang hadlangan ang paghahanap sa kanya. Maraming testigo ang tumestigo laban kay Didi, kabilang na si Greg Smith, ang pangunahing testigo na nagpakita ng mga recording sa korte. Madalas gumawa ng eksena si Didi sa mga paglilitis, kung saan siya ay umiiyak, ngumingiti, at kumikilos sa harap ng jury. Dahil sa kanyang labis na abala, pinatay ng judge ang kanyang mikropono. Inakusahan ng depensa na ang kaso ay nakasalalay lamang sa circumstantial evidence at, bagamat kilala si Didi bilang mapanlinlang, wala silang sapat na ebidensya upang patunayan na siya ang pumatay kay Abraham. Sinabi ng depensa na ang pagtanggi ni Didi na magbigay ng malinaw na paliwanag ukol sa pagkamatay ni Abraham ay nagpapakita ng kanyang takot at ang posibilidad na siya'y nasa panganib. Hindi nagtawag ng testigo ang depensa, kundi sinubukan nilang ibagsak ang kredibilidad ng mga testigo ng prosecution bilang hindi tapat o hindi mapagkakatiwalaan. Matapos ang 3 oras na deliberation, hinatulan ng jury si Didi Moore ng guilty sa first-degree murder kay Abraham Shakespeare. Sinabi ng judge na si Didi ay isang cold-blooded, matalino, at malupit na tao, at tinukoy siyang marahil ang pinakamapanlinlang na tao na nakita ng korte na ito. Si Elizabeth, ang ina ni Abraham, ay isang relihiyosong tao at tutol sa parusang kamatayan, kaya't hindi ito hiniling ng prosecution. Sa halip, si Didi Moore ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol. Nagpasalamat si Elizabeth sa mga detective na nanguna sa investigasyon sa pagkawala ng kanyang anak. Inamin niyang kung hindi dahil sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap, malamang na hindi nila malalaman ang tunay na nangyari kay Abraham. Sa memorial service ni Abraham, tumanggap ng standing ovation ang mga detective mula sa mga nakikiramay. Mula sa bilangguan, nagbigay si Didi Moore ng emotional na interview sa media kung saan tinawag niyang tanga ang mga naniniwala sa kanyang pagkakasala. Inisip niya na ang hatol na ipinataw sa kanya ay dulot ng pagtanggi ng kanyang legal team na payagan siyang magtestigo para sa kanyang depensa.
Sa bawat bagong interview, nagbigay siya ng iba't ibang bersyon ng mga pangyayari kaugnay sa pagkamatay ni Abraham. Noong 2019, nag-appeal si Didi Moore sa kanyang hatol. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga aksyon at inakusahan si Greg Smith ng pagpatay kay Abraham matapos niyang malaman na may relasyon ito sa asawa ni Greg. Ngunit hindi tinanggap ang kanyang appeal. Isang investigador na kasama sa kaso ang naglarawan ng mga paratang na ito bilang tipikal kay Didi, na palaging naghahanap ng ibang sisisihin. Madalas tanungin ng mga investigador kung sa palagay nila aamin pa si Didi, at palagi nilang sagot ay malinaw na hindi. Naniniwala sila na si Didi ay mamamatay sa bilangguan na patuloy na itinatanggi ang kanyang pagkakasala. Hanggang ngayon, patuloy na itinatanggi ni Didi ang kanyang pagkakasala. Ngunit aminado siya na ang kanyang mga pabago-bagong bersyon ng mga pangyayari ay nakakalito, walang konkretong basehan, at malabo. Madalas na nagiging target ng harassment ang mga nanalo sa lottery, kabilang ang panloloko, extortion, burglary, kidnapping, at homicide. Dahil dito, pinapayuhan ang mga nanalo na manatiling tahimik, kumuha ng abogado, at panatilihing anonymous ang kanilang pagkakakilanlan. Kung kinakailangan nilang personal na kunin ang kanilang premyo, kadalasang nagsusuot sila ng maskara upang maiwasan ang publicity. Nang manalo si Abraham Shakespeare sa lottery, ang mga regulasyon sa kanyang estado ay nag-aatas na ang mga nanalo ay kailangang ipahayag ang kanilang pangalan at lungsod ng tirahan sa publiko. Subalit noong May 2022, ipinasa ng Florida ang isang bagong batas na nagbigay ng exemption para sa mga pangalan ng mga taong nanalo ng premyo na higit sa $250,000. Ang exemption ay may bisa ng 90 days mula sa pagkuha ng premyo, na itinuturing na sapat na panahon para makapagplano ng maayos, humingi ng payo sa financial advisor, mamuhunan, o iwanan ang kanilang dating buhay. Ayon sa isang taga-suporta ng batas, sa isang punto sa buhay natin, lahat tayo ay nangangarap na manalo sa lottery. Sa kasamaang palad, para sa iba, ang pangarap na ito ay nagiging bangungot. Matapos ang pagpatay kay Abraham Shakespeare, tanging ilang daang libong dolyar mula sa kanyang $17 million na premyo sa lottery ang narecover. Ang perang ito ay inilagay sa isang trust fund para sa kanyang mga anak. Sa mansyon ni Abraham sa Red Hawk Bend Drive, 2 welcome mat ang matatagpuan sa harap ng pinto. Isa ay may mensaheng "Bless this home", habang ang isa naman ay may nakasulat na "Go away". Ayon kay Jim Valenti, ang appellate attorney ni Abraham noong 2007 sa kanyang civil suit, si Abraham ay isang taong mukhang pagod nang dumating siya sa kanya. Kaya't hindi na siya nagulat kung sinabi ni Abraham na gusto niyang balikan ang mga araw bago siya manalo sa loto. Ang kwento ni Abraham ay nagsisilbing paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal, tiwala at integridad.